Mga masters, okay lang po bang wag niyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Aristo Mariano at shout out kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2251 hanggang 2255. Hindi nakaimik ang Aaron. Sa pagtingin sa mapagmataas ng ngiti ni Bailing Warner, alam ni Aaron na walang silbi na ipaliwanag ito sa kanya, dahil hindi niya talaga maintindihan ang damdamin ni Aaron dahil sa kanyang maputlang damdamin. Bilang paghihiganti, ang pagpiyansa kay Warner ay tila napaka-mature, ngunit para sa iba pang mga bagay, siya ay isang batang babae pa rin na may immature na pag-iisip. Magpahinga ka ng maaga. 3,000 salita pagkatapos ay tumayo. Gayunpaman, biglang hinaranggan ni Bailing Warner ang Aaron at iniabot ang kanyang kamay para pigilan siya. Anong ginagawa mo? 3,000 ay hindi maintindihan ng magtanong ng paraan. Kunin mo ako bilang isang apprentice, o kunin mo ako bilang isang asawa. Sabi ni Bailing Warner. Pinipilit mo ba akong pumili? Aaron Way. Hindi nagsalita si Bailing Warner, ngunit napakatindi ng kanyang ekspresyon. Para sa kanya, ito ay isang napakabihirang pagkakataon na makilala ang isang master tulad ng Aaron. Ayaw niyang palampasin ito. Kapag na-miss niya ito, hindi niya matiyak kung makakamit pa niya ang pagkakataong ito. Maniwala ka man o hindi, ibibigay kita kay Xiaoling bukas. Gusto niya yata, sabi ni Aaron. Gumalaw ang ekspresyon ni Bailing Warner at sinabing, kung gayon maaari ko ring ilantad ang iyong pagkakakilanlan at ipaalam sa lahat na ikaw ang amo ni Huang Xiaoyong. Medyo mahirap ang batang babae na ito, hindi inaasahan ni Aaron na gagamitin niya ang bagay na ito para banta ang sarili. Kaya rin kitang patayin, para wala ng pag-aalala. Sabi ni Aaron, kawawa ka naman, kaya mo ako binili. Paano mo ako mapapatay? Sabi ni Bailing Warner na may kilay. Hindi talaga kayang patayin ni Han Sanchen si Bailing Warner. Hindi siya mabangis na tao. Hindi siya madaling pumatay maliban kung kailangan niya. Ang mga salita ni Bailing Warner ay maaaring ituring na may hawak ng kahinaan ni Han Sanchen. Give me some time to think about it. Ang pagtanggap sa iyo bilang apprentice ay katumbas ng pakikipaglaban sa Imperial Court. Hindi ito isang maliit na bagay. Sabi ni Aaron, kung iba ka, dadalhin mo ako sa Imperial Court para humingi ng meritorious service, pero hindi mo ginawa. Alam kong hindi ka ordinaryong tao. Baka kapareho mo rin ako ng tao. At saka, kung takot ka sa asawa mo, hindi kita pwedeng maging asawa, kaya hindi mo na kailangang isipin, dahil sa huli, tatanggapin mo rin ako bilang apprentice. Sabi ni Bailing Warner. Sumimangot si Aaron at tumingin kay Bailing Warner. Parang erratic ang IQ ng babaeng ito, minsan mataas minsan mababa. Hindi talaga makikita ng mga tao sa kanya. Kahit si Aaron ay nadama na wala siyang pagpipilian kundi tanggapin siya bilang isang apprentice. Matulog ng maaga, itinulak ni Han Sanyi si Bailing Warner palayo at lumabas ng silid. Hindi nawala ng puso si Bailing Warner. Sa kabaligtaran, nagbigay siya ng mapaglarong ngiti. Paulit-ulit ang karakter niya, tulad ng pagkakaroon niya ng double character. Sa labas pa lang ng pinto, nakita na ni Aaron ang sabik na si Huang Xiaoyong. Wala pang tulog ang lalaking ito, halatang gusto niyang malaman ang usapan nila ni Bailing Warner. Master, ano pong problema? Ano pong problema? Curious na tanong ni Huang Xiaoyong. Matulog ka na ulit. Pinagalitan ni Aaron ang isang paraan, hindi ba niya banta si Bailing Warner, hindi pa rin niya kayang ayusin si Huang Xiaoyong. Bukod dito, si Huang Xiaoyong ay hindi nang ahas na maging napakapangahas gaya ni Bailing Warner.
Agad siyang bumalik sa kanyang silid at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Si Aaron ay nakahiga sa kama, paikot-ikot. Ang hitsura ni Bailing Warner ay isang problema sa ilang lawak. Maaaring balewalain ni Aaron ang bagay na ito, ngunit alam niya na maaaring siya ang tanging pag-asa ni Bailing Warner. Sa Imperial Court ng Xuanyuan World, ang taong nakakaalam ng kanyang pagkakakilanlan at ng ahas na tanggapin siya bilang isang apprentice ay maaaring wala na. Ito ay nagpapaalala kay Aaron sa kanyang sarili. Noong panahong iyon, bagamat hindi niya kailangan ng tulong, kailangan din niya ng katulong. Kung hindi nagpakita si Chinlin, hindi magiging maayos ang plot ni Aaron. Dapat sabihin na ang Bailing Warner ay mayroon na ngayong anino ng Aaron, na kung saan ang Aaron ay may malaking kuryosidad. Kung bibigyan ng pagkakataon si Bailing Warner, may kakayahan ba siyang maghiganti? Kung maaari mong hayaan siyang gawing baligtad ang Imperial Court, ito ay isang magandang bagay din para sa Aaron. Pagkatapos ng lahat, siya ay pumunta sa Xuanyuan World para sa layunin na pigilan ang pagsalakay sa lupa. Kung magagawa natin silang magkaroon ng civil strife o kahit digmaan, natural na malulutas ang invasion. Sa susunod na umaga, lumitaw ang tatlo sa pamilya Xiao sa gate ng inn, na siyang pinakamataas na figure sa Shaolin City, kaya ang kanilang hitsura ay agad na nanginag sa innkeeper at tumayo sa harap nila, kahit na natatakot na huminga. Panginoon, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Takot na tanong ng amo kay Xiao Dao. Hindi mo kailangang matakot, may hinihintay lang ako, sabi ni Xiao Dao. Ang boss stealthily wipe ng malamig na pawis, ay maaaring nagkakahalaga ng Xiao pamilya 3 tao na maghintay, na dapat na kung anong uri ng papel, hindi niya alam ang kanyang tindahan sa tulad ng isang malaking tao. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay lumitaw si Huang Xiaoyong. Nang makita niya ang tatlo sa pamilya Xiao, tahimik siyang naglakad patungo sa Aaron. Sa ganitong paraan, hindi niya hahayaang mahulaan ng tatlo sa pamilya Xiao ang pagkakakilanlan ni Aaron. Itinuturing lamang niya ang Aaron bilang kanyang kasama sa paglalakbay. Hindi mo na ako guguluhin ulit sa umaga. Lumapit si Huang Xiaoyong sa tatlong tao at sinabi sa mahinahong tono, G. Huang, ako si Xiao Dao, ang pinuno ng lungsod ng Shaolin. Pagkatapos magpakilala, nagpatuloy si Xiao Dao, nasaktan ka ng pamangkin ko nang walang ingat. Ngayon ko lang nalaman, kaya kukunin ko siya para humingi ng tawad sa iyo. Kahapon ay lumuhad si Xiao Leng para humingi ng tawad, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas ng personal si Xiao Dao, na ikinatuwa ni Huang Xiaoyong. Mukhang na ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan ay sapat na upang takutin ang mga tao. Maging si Xiao Dao ay lumabas dahil dito, nakalimutan ko na ang nangyari kahapon. Hindi kailangang maging magalang si Lord Xiao. Ako, Huang Xiaoyong, wala akong pakialam sa mga ito, maliliit na bagay, sabi ni Huang Xiaoyong. Sinabi ni Xiao Dao na may mahinang ngiti, walang pakialam si Mr. Huang sa mga kontrabida. Talagang engrandi ito. Kung hindi ito nagustuhan ni Mr. Huang, mangyaring bigyan ako ng pagkakataong makabawi. Lord Xiao, bumibili ka ba? Inumin ko. Ngunit ang kadahilanang ito ay napakalayo. Wala na akong ibang gustong tulungan, di ba? Sabi ni Huang Xiaoyong. Siguro nag-aalala pa rin ang pamilya Xiao na hindi niya pakakawalan si Xiao Leng sa pangalawang pagkakataon, ngunit hindi na kailangan na mag-imbita ng mga tao na bisitahin siya. Kaya naman, sa opinyon ni Huang Xiaoyong, dapat may iba pang dapat gawin si Xiao Dao, tanungin mo siya, ang bait talaga ni Mr. Huang, may hihilingin talaga si Mr. Xiao. I wonder kung narinig na ba ni Mr. Huang ang Fengleng Tai sa Shaolin City. Tanong ni Xiao Dao, Fengleng Tai. Bahagyang sumimangot si Huang Xiaoyong. Narinig niya na ang Wind Spirit Arena sa Shaolin City ay talagang isang challenge arena. May mga challenge masters sa loob ng 365 araw sa isang taon, at handa silang tumanggap ng mga hamon mula sa lahat ng uri ng tao. Ang Wind Spirit Arena ay katumbas ng field ng pinakamalakas sa Shaolin City. Gayunpaman, bigla niyang nabanggit ito sa kanyang sarili, na ikanalito ni Huang Xiaoyong. Lord Xiao, kung mayroon kang sasabihin, huwag kang makipagtalo sa akin. Si Huang Xiaoyong ay masyadong tamad na hulaan kung ano ang gustong gawin ni Xiao Dao. Diretsyong tanong niya, Mr. Huang, ang Wind Spirit Arena ay inookupahan ng isang lalaking may malupit na paraan sa loob ng halos kalahating taon. Lahat ng mga humahamon sa kanya ay patay na sa challenge arena, kaya sana ay makaharap si Mr.
Huwang at tulungan akong malutas ito, problema. Sabi ni Xiao daw. Lord Xiao, hindi ba ang Fenglengtai ay isang lugar kung saan ang mga malalakas ay ang hari? Dahil kaya niyang harapin ang lahat ng mga hamon, ipinapakita nito na siya ay napakalakas. Bakit ang galit ni Lord Xiao sa kanya? Tanong ni Huang Xiaoyong. Hindi alam ni Mr. Huang na ang Fenglengtai, bilang pangalawang landmark ng Shaolin City, ay dating mataong lugar at nakakaakit ng maraming tao upang hamanin. Ngunit mula nang siya ay naging kampyon, dahil sa kanyang malakas na lakas at mabangis na paraan, mas kaunti at mas kaunting mga tao ang nang-ahas na hamanin ang Fenglengtai. Kung magpapatuloy ito, mawawala ang orihinal na halaga ng Fenglengtai. Hindi ito itinago ni Xiao Dao, ngunit direktang ipinakita ang kanyang layunin. Si Fenglengtai ay nakakaakit ng maraming tao noon. Ito ay kinakailangan para sa maraming tao na pumunta sa Shaolin City, at ginawa rin ito ang maraming tao na gustong hamanin. Ngunit ngayon, kakaunti na ang naghihintay sa Fenglengtai, na humahantong sa pagkawala ng mga tao. Ito ay may tiyak na epekto sa kaunlaran ng Shaolin City, kaya hiniling ni Xiao Dao kay Huang Xiaoyong na lumapit at lutasin ang problema. Ang dahilan ay napakasimple, isang mataong lugar, ngunit ngayon ay walang interesado. Bilang Panginoon ng Shaolin City, si Xiao Dao ay dapat maghanap ng paraan upang baguhin ang sitwasyong ito. So gusto mo siyang mamatay dahil masyado siyang malakas? Nakangiting tanong ni Huang Xiaoyong. Ang arena ay para sa malalakas, at ang malalakas ay kwalipikadong maging kampyon. Ngunit ang Fengling Arena ay iba. Bilang isang tanyag na palatandaan ng Shaolin City, hindi nito pinapayagang lumitaw ang ganap na malakas. Sabi ni Xiao Dao. Naiintindihan ni Huang Xiaoyong ang ibig sabihin ni Xiao Dao. Ang Fenglengtai ay higit pa sa Fenglengtai. Ang kalapit na industriya ay ang pinakamahalaga para kay Xiao Dao. Bilang isang malakas na tao, walang sino man ang makakayanan sa kanya, at dahil sa kanyang malupit na paraan, walang humahamon sa kanya, natural na makakaapekto ito sa kalapit na industriya, na hindi gustong makita ni Xiao Dao. Gayunpaman, bilang pinuno ng lungsod, hindi makakahanap si Xiao Dao ng sino mang makakalutas sa pinuno ng hamon. Siya ay dapat na napakalakas. Kahit na si Huang Xiaoyong ay isang pitong bituin na Beastmaster, ang kanyang diwa ay 4 na ilaw lamang. Hindi niya akalain na kayang lutasin ng 4 na ilaw ang pinuno ng hamon. Lord Xiao, masyado mo akong iniisip. Nasa 4-lamp world lang ako ngayon. Kung hindi mo malutas ang problema, mamamatay ako, sabi ni Huang Xiaoyong. Ang Wind Spirit Arena ay isang unlimited arena, kaya ang iyong 7 bituin na hayop ay sapat na upang mapunit ito. Nakangiting sabi ni Xiao Dao, kung hindi sigurado, hindi niya sinasadyang puntahan si Huang Xiaoyong. Si Huang Xiaoyong ay hindi nang ahas na harapin ito ng mag-isa. Bagamat nagmamalasakit siya sa walang kabuluhang reputasyon na ito, kailangan pa rin niyang humingi ng payo ni Aaron kung gusto niyang maalala ang kanyang pangalan ng mga tao sa lungsod ng Shaolin. Sa puso ni Huang Xiaoyong, ang mga salita ni Aaron ay ganap na mga utos ng imperial. Tanging kapag sinabi niyang kaya niya, nagkaroon ng lakas ng loob si Huang Xiaoyong na gawin ito. Pag-iisipan ko, kung wala nang iba, dapat pumunta si Master Xiao at gumawa ng sarili niyang negosyo, sabi ni Huang Xiaoyong. Alam ni Xiao Dao na ito ay isang utos ng panauhin, kaya't hindi siya masyadong nagsalita. Pagkatapos ng magalang na palm, umalis na siya. 3 tao ang nakahanap ng isang sulok na posisyon para maupo, siguraduhing walang tao sa paligid, sinabi ni Huang Xiaoyong kay Aaron, Master, gusto mo bang mangako sa kanya? Ibinaon ni Aaron ang kanyang sarili sa pagkain at mahinang nagsabi, may 2 layunin ang Xiao Dao na ito, ang gamitin ang iyong kamay upang lutasin ang kanyang problema, o lutasin ka. Ayusin mo ako. Natigilan si Huang Xiaoyong at sinabing, Shifu, ibig mo bang sabihin ay gusto akong patayin ni Xiao Dao kasama ang kampyon na iyon? Kung mamamatay ka sa Challenge Arena, kahit na hinabol ka ng Imperial Court, wala itong kinalaman sa pamilya Xiao. Kung gayon mahina ka at pananagutan mo. Kung kaya mo siyang patayin, kahit tulungan mo si Xiao Dao na malutas ang problema, gulo, kahit ano pa ang maging resulta, mabuti para sa kanya. Itong Xiao Dao ang paglalaroan mo, paliwanag ni Han. Itinaas ni Huang Xiaoyong ang kanyang mga kilay at berdeng mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Guro, tila hindi sapat ang mga aral na itinuro ko sa pamilya Xiao. Ang matandang ito ay nangangahas na gamitin ako bilang kasangkapan. Alam mo ba kung bakit?
Nakangiting tanong ni Aaron. Umiling si Huang Xiaoyong at sinabing, hindi ko alam. Dahil alam niyang bata ka pa at mahal mo ang kasikatan, sigurado siyang papayag ka. Sabi ni Aaron, sa karakter ni Huang Xiaoyong, kung hindi dahil sa kanya, natatakot akong hindi mag-alinlangan si Huang Xiaoyong na sumang-ayon. Si Huang Xiaoyong ay isang malakas na tao na matagumpay na naipagtanggol ang hamon sa loob ng kalahating taon, at siya ay mabangis sa paraan. Siguradong sisikat siya sa kaganapang ito. Para sa mga mahilig sa reputasyon, napakalaki ng tukso. Tinataya ni Xiao Dao na tama siya tungkol dito, kaya sa tingin niya ay tiyak na lalabas si Huang Xiaoyong. Ngunit hindi naisip ni Xiao Dao na ang katulong sa kanyang paningin ay ang Panginoon ni Huang Xiaoyong. Tatalakayin ni Huang Xiaoyong ang Aaron bago gumawa ng anumang desisyon. Master, bakit sa tingin niya ay mahalaga ako sa katanyagan? Sabi ni Huang Xiaoyong, ikaw ang anak ng Panginoon ng lungsod ng Longyan. Hindi ba niya maiintindihan ang iyong pagkatao? At pagkatapos ng pagpupulong sa pangangaso na ito, tiyak na gumawa siya ng isang espesyal na paglalakbay upang imbestigahan ka. Natatakot ako na kilala na niya ang iyong pagkatao. Han nakangiting sabi ni Aaron. Huang Xiaoyong kumunot ang kanyang ilong dahil sa alanganin. Ayaw niyang aminin ito. Gayunpaman, ang kanyang karakter ay talagang parang nasa limelight. Siya ay may lakas sa kanyang katawan at hindi ito itinatago. Mas mabuting gumawa ng isang bagay na nakakagulat sa mundo at ipaalam sa lahat ang kanyang pangalan. Guro, ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ni Huang Xiaoyong, ay pangako mo sa kanya, ngunit huwag makipag-away sa ibang mga hayop. Sabi ni Aaron, hindi ka ba maaaring gumamit ng ibang hayop? Si Huang Xiaoyong ay namamangha sa Aaron. Sa kanyang lakas sa apat na kaharian ng lampara, hindi ba't isang dead end ang hindi paggamit ng ibang mga hayop, ang aktwal na labanan ay makapagpapabilis sa iyong mga nagawa, lalo na sa harap ng kamatayan. Ito ang pinaka-epektibong paraan para mapahusay ang iyong lakas. Marahil ito na ang pagkakataon para masira mo ang apat na ilaw, sabi ni Aaron. Huang Xiaoyong kilay tuwid tumalon, sirain ang apat na ilaw. Nasira niya ang dalawang hangganan noon. Sa opinyon ni Huang Xiaoyong, kahit na mayroon siyang payo sa Aaron, aabutin siya ng 2 o 3 taon upang masira ang hangganan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Aaron ang ganoong bagay sa oras na ito. Nangangahulugan ito na malapit na niyang maabot ang kaharian ng 5 ilaw, na nagpapabilis ng tibok ng puso ni Huang Xiaoyong, at hindi niya maiwasang matuwa. Guro, ay, posible ba talagang makalusot ako ngayon? Tanong ni Huang Xiaoyong sa nanginginig na boses. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!